Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So bago tayo dumako sa chapter 4, yung assignment natin, number 65, Silbailal Kalimataynil Mumatilatayni, sagutin muna natin to. Meaning, match between the two matching words, yung magkatumbas na dalawang salita. So, mayroon tayong example dito sa kabilang square. Ang la ay number 8 at sa kabila ay letter ha. So what about the naam? Number 1, anong letter ito? Zay. Zay. Salajatun? Da. Okay. What about hayyun? Ha. Hayyun is ha, and rakmun Jim. taskunu. Wa. Jamilatun Wow. wawenatatun Alif. satul kata. Alif hindi alif yan. Hamsatul kata yan. Alif pampahaba lang ang alif. Hamsa of cutting yan. Hamsa of cutting. Hamsatul kata. What is hamamun? Shower. What is gurfatul naum? Sleeping room. Brother Yakub, what is gurfatul julus? Silip. Who knows gurfatul julus? Ha? Living room. Living room or sitting room? What is baitun? Shakkatun. Apartment. Daurun. Floor. Hayyun. Area. Sitaratun. Garden. Matbakun. Kitchen. Rakmun. Number. Sajadatun. Product. Furnun. Oven. Sakhanun. Heater. Miratun. Mirror. Salajatun. Refrigerator. Alhamdulillah. So, yun ang mga vocabulary natin noon in chapter 3. Al-ana sanadhabu al-wahdatul rabi'atu. Al-wahdatul rabi'atu. Al-wahdatul rabi'ah. Al-unwan fi hadhihi al-wahda, the title o ang pamagat ng chapter na ito o kabanata, Al-Hayatul Yawmiyah. Al-Hayatul Yawmiyah or Al-Hayatul Yawmiyatu. Not manut, ha? Not manut. Anong uunahin natin basahin dito? Ha? Yung Al-Yawmiyah. Not manut yung huli. The meaning of Al-Yawmiyah is the daily. Meaning ang pang-araw-araw. The daily. And Al-Hayatu is life. The daily life. Ang pang-araw-araw na buhay. Al-Hayatul Yawmiyatu. The daily life o pang-araw-araw na pamumuhay o buhay. Next page. Al-Wahdatul Rabi'ah, the fourth
chapter Al-Ardu, the display or presentation, and Ad-Darsu Tasi'a Ashara. Ad-Darsu Tasi'a Ashara. Lesson 19 or the 19th lesson. Yan bangko, brother. Al-Hiwarul Awwal. The first conversation or dialogue. Al-Hiwarul Awwal, not man'ut. Nakita nyo, pag nagbabasa ko ng nauuna yung dulo, not man'ut yun. Dito kita nyo, Al-Hiwar is dialogue. Al-Awwal is first. Dahil not man'ut, binona ko yung first. The first. But may ala, the first dialogue, meaning ang unang pag-uusap. Dialogo o konversasyon. Undur, wastami mu'aid. Tumingin ka, wa at istami, makinig ka, wa at aid, ulitin mo. Look and listen and repeat. Al-Hiwaru bayna Tariq wa Tahir. Kala Tariq, sinabi ni Tariq, okay, read muna tayo, repeat muna. Mata tastaykidu. Mata tastaykidu. Astaykidu indal fajri. Astaykidu indal fajri. Aina tusallil fajra. Aina tusallil fajra. Usallil fajra fil masjidi. Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da salati? Hal tanamu ba'da salati? La. La. La anamu ba'da salati. La anamu ba'da salati. Mada taf'alu ba'da salati? Mada taf'alu ba'da salati? Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhabu ilal madrasati? Wa mata tadhabu ilal madrasati? Adhabu sa'ata sabi'ata. Adhabu sa'ata sabi'ata. Hal tadhabu bis sayyarati? Hal tadhabu bis sayyarati? La. La. Adhabu bil hafilati. Adhabu bil hafilati. So maraming bagong bokabularyo, no? Okay, sabi ni Tariq kay Tahir, mata, what is mata? Kailan? When? Okay. Mata tastaykidu. When do you wake up? Kailan ka bumabangon? Meaning sa pagtulog yan. Pag sinabing bumabangon, mula sa pagtulog. Mata tastaykidu, when do you wake up? Kailan ka bumabangon? Meaning gumigising. Okay? Tastaykidu from istaykada. Anong ibig sabihin dito? May ta. Sinong tinatanong ko? Nasa harapan ko ba siya? Anta. Mata tastaykidu. Lalaki yan, ha? Kailan ka gumigising o kailan ka bumabangon? Paano sasabihin kailan siya gumigising o bumabangon? Huwa. Mata yastaykidu. Yeah. Change into ya. Mata yastaykidu. Paano ko sabihin kung kailan ako bumabangon? Mata astaykidu. Palitan nyo lang Mata astaykidu. Nahnu? Nastaykidu. Kami, ha? Kapag kami, palitan nyo ng nun. Mata nastaykidu. Kailan kami bumabangon? And hiya, same in mata tastaykidu. Here, tinatanong ni Tariq, dahil nasa harap niya si Tahir, anta ito. Meaning, ikaw. Kailan ka bumabangon, mata tastaykidu, sabi ni Tariq kay Tahir. Sabi ni Tahir, dahil tinatanong ka, kailan ka bumabangon? Bumabangon ako. O anong gagawin ko doon sa tastaykidu? Papalitan ko ng hamsatul kata. Ako yon. Astaykidu. Pag sinabi kong ako na yon. Astaykidu, ako'y bumabangon indal fajri at the dawn. Ako'y bumabangon ng madaling
araw. Okay? I wake up at the dawn. Yung inda rito at. So, okay, yan ang ibig sabihin. Astaykidu. Tandaan nyo, ako'y bumabangon. Astaykidu. Indal fajri, I wake up at the dawn. Ako'y bumabangon ng madaling araw. So sabi ni Tariq, dahil bumabangon siyang madaling araw, siyempre Muslim, as a Muslim, magsasala. Yun ang kaibahan natin sa mga hindi Muslim. Ang mga hindi Muslim, pagkagising nila, hindi pang, mayroon din naman madalang sa kanila, yung mga reliyosang mga matatanda, especially, pagkagising nila, may konektado sa pananampalataya rin ang ginagawa nila. Kaya lang hindi sila sumasamba, humihingi lang sila. Basta pagkagising niya, may konekta sa pananampalataya dahil maka-Diyos. Diyos ko, patamaan mo ko ng loto. Diyos ko, sana ako ay magkaroon ng pera. Tulungan mo ako magkapera. Hindi sila totally pumupuri. Humihingi silang makamundo. Ba't hindi yun araw-araw at wala siyang oras doon? Malay natin, minsan nakatulog siya. Hindi katulad ng Muslim, mayroon siyang araw-araw na madaling araw na kailangan niyang tumindig dahil magdadasal siya. So meaning pagkagising ng Muslim, ang unang-unang gagawin niya at lalabas sa bibig niya ay pagpuri, paglalwalhati sa manlilika na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ganda ng Islam . Natulog ka, pinatulog ka niya, ginising ka niya, binigyan ka niya ng buhay, dahil buhay ka pa, magpapasalamat ka. Tapos, pag magduwudo ka, pupuriin mo siya, magdadasal ka. Bago ka hihingi sa kanya. Ang ganda, araw-araw yon, may oras yon. Hindi katulad nung tayo hindi Muslim, well, pagkagising natin, ano kayang gagawin ko mamaya? Yung enjoyment, yung iniisip mo agad . Halimbawa, may trabaho ka, after trabaho, ano kayang gagawin namin? Punta kaya kami doon sa beer house na marami daw chicks doon. Puro ganyan lang buhay ng kupar, walang direksyon. Walang direksyon ang buhay nila. O kaya may mga tao mahilig sa kayamanan pagkagising, hihingi na sila. Agad ng kabuhayan, kayamanan. Ang masakit, hihingi pa sila doon sa hindi talaga nagbibigay ng mga linikha. Kundi sa linikha din, sila humihingi. Kaya napakaganda ng Islam. Dito, dahil ang tanong dito, kailan ka bumabangon, meaning siguro dito, dahil Fajar ang inano niya, tulog sa gabi to, tinatanong niya kung kailan siya gumigising o bumabangon sa gabi, sabi niya, bumabangon ako, astaykidu indal Fajar. So tinanong niya ngayon, dahil bumabangon siya ng bukang liwayway o madaling araw, sabi niya, ay natusallil Fajra. O kung gano'n, bumabangon ka, sabi niya, Aina, what's Aina? Tusalli. O, tana naman to. Ano yung ta? Tusalli. Dahil nag-uusap sa harapan to, ikaw yon. Saan ka nagdarasal? Tusalli, you pray. Aina tusalli, where do you pray? Okay, saan ka nagsasala o nagdarasal? Nang ano, may tanong ba yung verb? Saan ka nagdarasal? May tanong ba? Anong tanong niya? Ano? Nagdarasal lang ano? So, ang al-Fajr is big Fajrun became Fajran. But because of al-Fajra, mapulun, bigi, that's why ending patha. Kapag ang verb may tanong, saan nyo ang noun, ending patha. Either dalawa, either isa. Dito, isa lang because may ale. Di pwedeng dalawa. Al-Fajra lang. Aina tusallil Fajra? Saan ka nagdarasal ng bukang liwayway? O paano ko sasagot ako? Anong gagawin ko doon sa ta? Yakob, papalitan ko ng amsatul kata. Pero dahil usalli. Anong ibig sabihin ng usalli? Ako'y nagdarasal ng Fajar. I pray Fajar fil masjidi. After fi, remember, al-masjidu became al-masjidi. I pray the dawn in the masjid. Meaning, ang lalaki kasi, dahil lalaki itong mga to, kailangan talaga sa masjid nagsasala yung lalaki. Ito ay obligasyon natin.
At ito ay dinihinan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinakita niya sa isang hadith na sinabi niya, kung hindi lang ako, sabi niya, nangangamba sa mga kababaihan at mga anak ng mga lalaki na nagsasala sa kanilang bahay, susunugin ko mga bahay ng mga yan sa mga taong o lalaking nagsasala sa bahay. Susunugin ko sila, sabi niya. Kaya lang, may mga bata doon at babae, hindi niya magawa. Pero ipinakita niya ang kahalagaan ng lalaki dapat sa masjid siya. At marami tayong mapapatunayang mga ebidensya na ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga kalalakihan. Sabi niya, itinatagubilin ko kayo ay magsala sa masjid at ang mga babae ay mainam sa kanilang mga tahanan. So, pero sa panahon natin ngayon, talagang nakalulungkot na isipin na para bang tila ba wala ng halaga, binabaliwala ang utos ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang lalaki magsala sa masjid. Nakakalungkot ang mga Muslim ngayon kung saan gusto magsala, yung mga lalaki lang nasa wastong edad, doon sila magsasala. So meaning, anong nakakalungkot doon? Sila na ang nasusunod, hindi na ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unti-unti nilang pinapatay ang sunna ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning, sa ganitong sitwasyon, huwag tayong gumaya. Dahil naman sinabi naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan darating ang sa aking umma, darating ang panahon sa aking umma na sila ang mga tao ipapasok sa pananampalatayang Islam tulad ng sindami ng bula ng dagat. Dami, no? Kapag ang dagat umaalon, pag dumampas siya sa dalampasigan, daming bula nun. O kaya kapag may hangin sa gitna ng karagatan, pag umahangin, pumuputok yun. May bula din, dami. Ibig sabihin, dadaming Muslim talaga. Pero sabi niya sa panahong yaon, magiging wala ng halaga ang mga Muslim. So ano ba? Nakikita na natin ngayon to. So ibig ba sabihin, kasama ka na ron? Hindi. Ito'y paalaala na ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating yun. Pero huwag kayong magpabilang. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, remind nito na darating yun, pero hindi ko sinabi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung buhay siya, hindi ko sinasabing kasama ka. Binabalaan kita na darating yun, huwag kang mapabilang sa mga yaon. Meaning gawin mo yung utos, huwag kang susuway. Kaya napakapalad din ng mga Muslim na talagang pinangahawakan pa rin nila ang sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapakita ito talaga ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsunod nila. At ito naman ang pangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gantimpala ng mga Muslim na hindi nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay doble ang inyong gantimpala. Hindi nyo nakita pero binahal nyo siya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinusunod nyo siya, hindi nyo nakita. Samantala mga sahaba kasama niya. Sabi niya, mayroon pa akong kapatid. Sabi niya sa mga sahaba, sinabi niya to, mayroon pa akong mga kapatid na sabi niya, hindi ako nakita, pero susundin nila ako at mamahalin nila ako. Para sa kanila ang dobleng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sabi ng mga sahaba, Rasulullah, di mo ba kami kapatid? Sabi niya, of course, pero kayo mga companions ko. Mga sahaba ko, mas special yung sa inyo. So nakita nyo, kaya mapalad ng mga sumusunod pa rin. Akala natin yung mga hindi sumusunod dapat nating gayahin. Hindi. Sila ay tandisang umihiwalay na sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa tandisang sumusuway sila. So wag natin gawin yon. Dapat gawin natin ang sumunod tayo, pakita natin ang pagmamahal natin talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pasunod. At yan naman naging acid test ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Nung ang mga sahaba sabihin mo sa kanila ito, Muhammad, acid test ito. Kuling kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sabihin mo, kung mahal nyo ang Allah, sabihin mo, Muhammad, sundin kanila, sundin nyo ako. O kung mahal mo ang Allah, kung mahal mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, susundin mo ako. Sabihin mo, Muhammad, susundin ka kung mahal nila ang Allah. O di ba? Yun ay pagmamahal kapag sinusunod mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then sabi ng Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Mamahalin kayo ng Allah at patatawarin kayo. Kaya napakapalad ng sumusunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mismo Allah subhanahu wa ta'ala pagpapakita ang pagmamahal sa kanya to, mamahalin niya rin kayo. Ibig ba sabihin, kapag ba ang isang tao mahal mo, pababayaan mo? Hindi kahit yan magkasala yan, makulong yan, gagawa akong paraan na ilalabas ko yan. Bakit? Mahal ko yan Katulad ba ang pagmamahal ng Allah sa pagmamahal natin?
Hindi hindi katulad ang pagmamahal ng Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang lilikha. Mas higit na marunong at higit magmahal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kaysa sa kanyang mga lilikha. Pag minahal ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, abay, hindi kanya pababayaang maiimpyerno. Tiyak na tiyak palalampasin ka niya sa tulay ng sirat at papapasukin ka niya sa paraiso. Tulad ng pag-aaral niyong yan ay binilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na obligado sa bawat Muslim na maghanap ng kaalaman. Obligatory. Matuto man tayo dito o hindi. Huwag kayong malungkot. Sinunod natin ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kaalaman. Gawin lang natin ang abot na makakaya. Natuto man tayo o hindi. Walang mawawala. Pagsamba ito at pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Okay? So saan tayo tumigil? Usallil fajra fil masjidi. Sabi niya, ako'y nagdarasal, I pray the dawn in the masjid. Sa loob o sa masjid. Okay. Sabi ni Tariq, hal tanamu? Ano yung hal? Nagtatanong. What is tanamu? Tana naman to. Basta lalaki, ikaw o kaya siya. Palaging ang modar yun. Hal tanamu, nama, yanamu. Tanamu, ikaw. Sabi niya, hal tanamu, natutulog ka ba? Natutulog ka ba? Ba'da pagkatapos ng sala? Yan ang translate, Do you sleep after sala? Natutulog ka ba? Hal tanamu, natutulog ka ba? Ba'da sala? Pagkatapos ng sala. Ba'da is after o pagkatapos. Sala is pagdarasal. Sala is also dua. Anong sagot ni Tahir? La. Meaning hindi siya natutulog after sala. La, sabi niya, no. Ano sila sa la anamu? O La anamu, hindi ako natutulog ba'da sala, pagkatapos ng sala. Ayan ang ba'da. Anong ibig sabihin ng ba'da? Pagkatapos, after. Anamu, ako'y natutulog. But may la. La anamu, hindi ako natutulog. Okay? Yung unang la, yun ay pagsagot. Okay? That is a pagsagot, harfu jawab. Okay? Sabi niya, natutulog ka pa pagkatapos sa la, meaning hindi. Yung isa, la napiya, negation. La anamu, hindi ako natutulog. Ba'da salati. After ba'da, because mansub, salati, mudaf, ilayhi, ending, kasra, or majrur. Nakukuha nyo? Okay. Anong sabi ni Tariq muli kay Tahir? Mada taf'alu. Puro no? Kasi antay. From fa'ala yaf'alu, taf'alu. Mada. What's mada? What? Taf'alu. What do you do? Anong ginagawa mo? Yan ang mada taf'alu. Anong ginagawa mo? Ngayon, kung gusto nyo sabihin na huwa, siya, anong ginagawa niya? Mada yaf'alu. Papalitan nyo lang yung ta ng ya. Kapag siya, pares lang yan. Iya, mada taf'alu. O kami, mada naf'alu. Ako, anong ginagawa ko? Mada af'alu. Anta, taf'alu. Sabi ni Tariq kay Tahir, mada taf'alu. Anong ginagawa mo ba'da sala? Pagkatapos ng sala. What do you do after the prayer, the sala? Anong ginagawa mo pagkatapos ng sala? Sabi ni Tahir, anong ibig sabihin? Akra'u, ako'y nagbabasa. Akra'u, may tanong ba? Mayroon, ako'y nagbabasa ng ano? Kailangan patha ang noun. Akra'ul Qur'ana. Kita nyo, patha. Anong ibig sabihin ng akra'u? I read. Ako'y nagbabasa ng ano? Ng Quran. What is Quran? Anong Quran? Naririnig natin palagi ang Quran. What is Quran? Quran is the speech of Allah.
the attributes of Allah, katangian ng Allah, salita ng Allah, na hindi lilikha. Okay? That is Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang katangian niya yan, salita niya yan, katangian yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is Quran. Mada tafalu ba'da sala? Anong ginagawa mo pagkatapos ng sala? Akra'ul Quran. Nagbabasa ako ng Quran. Kayfa taqul Yaqub? Nagbabasa ako ng aklat. Ha? Akra'ul kitaba. Yes, akra'ul kitaba. Ha? Ano yung newspaper natin? Sahifatun. O, bigyan natin ng ala, as sahifatu. O, I read newspaper. Abdul Karim, nagbabasa akong newspaper, dyaryo. Sahifatu ng kanyang salita sa Arabic, patbigyan mong as sahifatu. Now, akra'ul sahipa o sahipata. Ha? Kasi akra'u, ako'y nagbabasa ng as sahipata. Okay? Okay. Like for example, ano naman yung mu'jamun? Bokabularyo. O, nagbabasa ako ng bokabularyo. Akra'ul. Bigyan ng ala yan. Akra'ul. Mu'ja. Mu'jamun ang kanyang mu'jamun. But may al-mu'jamu, but akra'u eh. Yes, mu'jama. Akra'ul mu'jama. Okay? Akra'ul mu'jama. Nagbabasa ako ng bokabularyo. Okay. Very good. Yun lang eh. Ganun lang. Kasi pag ito mga lang to, guide. Ibig bang sabihin, akra'ul Quran lang, ganun lang di. Akra'ul sahipata, akra'ul kitaba, akra'ul mu'jama. Kahit na anong binabasa nyo, pwede nyo nang ilagay dito. Ba't kailangan patha ang kanyang ending? Okay? So Tariq said, sabi niya ulit kay Tahir, wa mata. What is wa? Mata. At kailan. Mata ay kailan, ha? Wa mata tadhabu. What is tadhabu? At kailan ka pumupunta? When do you go? What is tadhabu? You go. Kailan ka pumupunta? Mata tadhabu. Wa mata tadhabu at kailan ka pumupunta? Or, and when do you go ilal madrasati? What is madrasatun? School. So nakita nyo, ila. After ila, al madrasati. Kagaya siya ng pi, min, and li. When do you go to the school? At kailan ka pumupunta sa paaralan? Madrasatun, ha? But because al madrasatu. But because of ilal madrasati. Sabi niya, adhabu. Nangangailangan ba ito ng mapulon bihi? Adhabu, ako'y pumupunta, I go. Ay bakit ang saata ay mansub? Bakit ang saata ay mansub samantalang ang dahaba yadhabu ay hindi nangangailangan ng mafulun bihi? Pero bakit ending patra ang as-saata? Because this is a time. The zarf is mansub. Okay? The time. So here, nasabihin nyo kapag nagsasalita kayo ng ganito, ay example, adhabu, asa-ata, then bibigyan nyo yung first, second, third, fourth, fifth ang ilalagay nyo. But feminine, because of sa asa-ata, not. Here, dito nilagay niya, asabi-ata. Okay? So, asa-ata, sabi-ata. Meaning, yung asa-ata rito, o'clock ang ilalagay nyo. 7 o'clock. I'll go 7 o'clock. Okay? 7 o'clock. Adhabus sa'ata sabi'ata. Okay? I go, ako'y pumupunta, meaning sa paaralan, as-sabi'ata. 7 o'clock, as-sa'ata sabi'ata. So, pwede nyo ilagay dito, adhabu ilal madrasati, as-sa'ata sabi'ata. Okay? Tariq said, hal tadhabu bisayyara?
What's tadhabu? Pumupunta ka ba? Yan ang translate niya. Hal tadhabu, do you go? Pumupunta ka ba? Bisayara, nang nakakotse? With a car? Pumupunta ka ba? Meaning sa eskwela yon. Hal tadhabu ilal madrasati? Bisayara, like that. Pumupunta ka ba sa eskwela? Meaning, nang nakakotse? With a car? Kotse sayara to na? Car. Sabi niya, la. So, hindi siya pumupuntang nakakotse. So, paano siya pumupunta? Adhabu, ako'y pumupunta bilhapilati. Ako'y pumupunta ng nakabus. With the bus. I'll go with the bus, meaning pumupunta siya sa paaralan, nag-ano lang siya, nagko-commute lang with the bus. Wala siyang sasakyan, okay? La adhabu bilhapilati. No, I'll go with the bus. Yun lang, babiyahe lang. Ko-commute lang. Okay, what the meaning of tastay kidu? You wake up. Present tense to woke up is istaykada. Ito'y present tense. Kaya nga, translate ko, kailan ka bumabangon. Kailan mata, tastay kidu, kailan ka bumabangon. Yan ang translate niya, present tense yan. Okay. Meron kayong hindi nakuha? Sabihin nyo, brother. Babalikan ko. Okay na? Nakuha nyo lahat? I repeat. Mata, tastay kidu. When do you wake up? Kailan ka gumigising? Sabi ni Tahir. Kailangan palitan yung ako Astay kidu indal fajri. Ako'y bumabangon ng bukang liwayway. Sa English, I wake up at the dawn. So sabi ni Tariq, ay natusallil fajra. Saan ka nagsasala ng fajar? Dawn. Madaling araw, bukang liwayway. O sallil fajra fil masjidi. Ako'y nagdarasal ng bukang liwayway sa masjid. Haltanamu, ayan haltanamu, natutulog ka ba? Yan ang haltanamu. Ba'dal salati, pagkatapos ng sala. Sabi ni Tahir, la, no, hindi. La anamu, ako na, kanina tanamu, ngayon anamu. La anamu, hindi ako natutulog ba'das salati, pagkatapos ng sala. So dahil hindi siya natutulog, tinanong siya ni Tariq, mada taf'alu, anong ginagawa mo? Ba'das sala, pagkatapos ng sala. So sabi ni Tahir, akra'ul Qur'ana, nagbabasa ako ng Quran. So muli sabi ni Tariq, wa mata tadhabu ilal madrasati, wa mata at kailan tadhabu ka pumupunta, and when do you go, ilal madrasati sa paaralan. Adhabu sa'at as-sabi'ata, ako'y pumupunta ng 7 o'clock. Okay? Alas 7. Hal tadhabu bisayara, pumupunta ka ba ng nakakotse? La. Adhabu bilhapila, ako'y pumupunta ng nakabus. Okay? I'll go with the bus. Next page. Al-Wahdatul Rabi'atu, the 4th chapter. Ganun pa rin, Ad-Darsu Tasi'a Ashara. Remember, 11 to 19. Mansub, mabni, fix. Kaya Tasi'a Ashara. Al-Hiwarut Tani, kanina Al-Hiwarul Awal, the first dialogue. Ngayon, Tani second. Al-Hiwarut Tani, ang ikalawang konversasyon o dialogo. Undur wastami wa'aid. Okay, repeat. Hada yaumul utlati. Hada yaumul utlati. Hada yaumul amali. Hada yaumul amali. Mada sataf'alu ya taha. Mada sataf'alu ya taha. Saaskunu gurfatal julusi. Saaskunu gurfatal julusi. Wa mada sataf'alina ya Fatimatu. Wa mada sataf'alina ya Fatimatu. Saaknusu gurfatan naumi. Saaknusu gurfatan naumi. Wa mada sataf'alu ya Ahmadu. Wa mada sataf'alu ya Ahmadu. Saagsilul malabisa. Saagsilul malabisa. Wa mada sataf'alina ya Latifah.
وماذا ستفعلين يا لطيفة Sa akwil malabisa. سأحفي الملابس Ana sa agsilul atbaqa. أنا سأغسل الأطباق Pag pinutol yun, ana sa agsilul atbaq. Okay? Wa ana sa akraul Quran. وأنا سأقرأ القرآن. Alam niyo, pag na-master niyo itong gampor, nakakapagsalita na kayo. Kaya kailangan masterin niyo talaga yung mga vocabulary. Yeah, katulad niya, masterin niyo ito, hada yaumul utlati. Masterin niyo yun. Hindi lang yung mga vocabulary, pati yung pagsasalita. Hada yaumul utlati ya aki. Mada sa taf'alu al-ana. Nakakapagsalita ka na, ginagamit mo yan. Okay, so hindi lang yung vocabulary. Kasi yung vocabulary lang, okay. What is yaumun? Day. What is utlati? Holiday. O, puro ganun lang alam mo. Pag gagawa ka salita ngayon, naku, paano kaya assemblein ito? Kaya mayroon din tayong pagsasanay ng mga pagsasalita rito eh. Yung mga halimbawa, mula kasut tarakib. Yan, nagsasanay kang magsalita. So, ugalihin nyo. Pagdating natin sa book 2, bawal na kayong magtagalog at English dito. Arabic na ang salita dito. Meaning, magsasanay na kayo na magsalita ng Arabic. Eh kung sa mga madrasa, 3 months lang. Alam ko sa Baguio, no? Sa Baguio, 3 months. Pag umapak kayong 3 months, wala na. Hindi na pwede, puro Arabic na salita. Kasi bakit ginagawa yon? Para masanay ka lang, masanay na magsalita ng Arabic kung bakit nila ginagawa yun. Tayo matagal pa, book 2 pa, book 1 pa lang to. Book 1 natin, meron siyang 16 chapter, eh nasa 4 pa lang tayo. Matapos natin yun, talaga makakapagsalita na kayo ng mga kahit na mabababaw na salitang Arabic. Marami na yon. Okay? So ngayon, gusto niyo mag-usap ayon sa pinag-aralan nyo, para lamang maihasa yung mga isip-puso ninyo, ito, gamitin yung mga ito. Yaki, hadayaw malutla, mada sa tapalu al-ana. Okay? Now, sabi ng nanay, what is nanay? The mother, may da. May da. Al-ummu. Ano pa yung isa? Al-walida. Al-walidatu. Okay? So, ang nanay, al-walidatu. Also, al-ummu. Mas sikat yung ummun kaysa sa walidatun. Mas agabun, sikat din kaysa walidun. Sikat yung mga abun. Ya abi, o my father. Nakikita nyo, ganyan sikat yan. Kaysa sa walidu. Okay, walidun. Sabi ng nanay, hada. What is hada? This. Yaumul utlati. After yaumu, zar, tapos al-utlati, kasra, mudaf, ilayhi. Okay? Hada yaumul utlati. This is the holiday. This is the holiday. Ano yung holiday? Bakasyon. Pwede nyo lagay. This is the vacation. This is the day off. Yan. Tatlo binigay ko. This is the day off. This is the holiday. This is the vacation. Hindi walang pasok. Walang trabaho. Bakasyon. Sa Islamic country, Friday. Bakasyon. Walang pasok. Sa atin, linggo. Dahil ito ay Christian country, holiday nila dito, linggo. Okay. So meaning walang pasok. Hada yaumul utla, ito ay day off. Okay, walang pasok. Sabi ng nanay, kay tatay. Sabi naman ng tatay, al-abu, hada yaumul amali. Hada yaumul amali. Kita nyo, amali na naman because of mudaf pili sarpe. What's the meaning hada yaumul amali? Amalis. Yes, working day. Amalun is working from amila ya'malu amalun. Man amila amala, man amila amala. Because of amila, after amila, ang sinumang gumawa ng amalan. Man amila amalan. Okay? So, amalun is working. Hada yaumul amali, this is the working day. Ito ang araw ng trabaho. Sa bahay, siguro. Walang pasok Sa bahay, araw ng trabaho to. Meaning sa bahay, walang pasok. Day off. Hada yaumul utlati. Sabi ng tatay, yes, utlati, vacation. Hada yaumul amali. Trabaho sa bahay. Ito ang araw ng pagtatrabaho. Sabi ng tatay, dahil lalaw ito ng pagtatrabaho, tinatanong niya yung mga anak ng tatay. Si Tahan, tinanong niya,
Mada sa taf'alu yata ha? Taf'alu. From fa'ala yaf'alu. What is yaf'alu? Ha? He does. Taf'alu, you do. Okay? Pwede sabihin yung he do, you do. But he does maganda. Dito, you do. Okay? So, if I put sa, hindi niya kasama to. Remember, hindi niya kasama yan. Inilalagay lang ito sa mga present tense, yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu, nakalima na tayo, di ba? Doon lang nilalagay yan. Kung tawagin nila ito, itong sin to tinatawag nila itong harfu istiqbali. Harfu istiqbal. Meaning, this is a particles for the future. Ano ibig sabihin ng particles or letter for the future? Kapag inilagay mo ang sin sa, ito present tense, taf'alu, anong ginagawa mo? Meaning may ginagawa ka na kasalukuyan. Pero pag nilagay mo ito, gagawin mo pa lang. Meaning, o ikaw, halimbawa, Yakob, di ka pa gumagawa. O ikaw, anong gagawin mo ngayon? May ginagawa ka na ba? Wala, gagawin mo pa lang, di ba? Kung anong gusto mong gawin. Ganon ginagamit ang harfu istiqbal o sin. Meaning, gagawin mo pa lang. Sa English, tinatawag itong future. Ha? Future, gagawin pa lang. Hindi mo pa ginagawa. Gagawin pa lang. Kaya kung magtatanong kayo, ikaw, saan ka pupunta? Ngayon, lalagay ko yung sin. Bakit? Gagawin mo pa lang. Tinatanong kita kung saan ka pupunta. Hindi ka pa pumupunta. Tatanong ko lang kung saan ka pupunta ngayon. Saan ka pupunta ngayon? Lalagay nyo yung sin. Kahit anong present tense. Okay. Ano yung akra'u? Tapos takra'u. Okay. Ano ang takra'u? Binabasa mo. Nagbabasa ka na ba niyan? Nagbabasa ka na. Di ba? Takra'u, anong binabasa mo? Mada takra'u, anong binabasa mo? Meaning nagbabasa ka na. Tinatanong ko lang kung anong binabasa mo, pero nakikita kitang nagbabasa. Pero kung hindi ka pa nagbabasa, sasabihin ko, anong babasahin mo? Nagbabasa ka na ba nun? Sa salita natin, anong babasahin mo, brother? May hawak ka na ba? Tinatanong kita kung anong babasahin mo. Wala ka pang hawak. Diba? Wala ka pang hawak. O ikaw, brother, anong babasahin mo bukas? O ikaw, brother, anong babasahin mo sa linggo? Nagbabasa ka na ba nun? Hindi pa. So, ilalagay mo ngayon yung sa. Mada sa takra'u. Anong babasahin mo? Okay, yung bawa, ako na masasagot, babasahin ko, hindi mo pa binagawa. Lalagay mo rin yung sa akra'ul Quran, inshallah. Kita nyo, may inshallah, dahil hindi mo pa ginagawa, magbabasa ako ng Quran, inshallah. Di ba? Yan ang gamit ng sin. Idinidikit lang to sa present tense. Yung, halimbawa, yakra'u, hiya, takra'u, anta, takra'u din. Ana, akra'u, nahnu, yung tayo, nakra'u. Doon nyo ilalagay sa nakra'u, sa akra'u, sa yakra'u, sa takra'u, sa takra'u. Gagawin pala mang. Another example. Pupunta. Okay? Yadhabu, tadhabu. Okay? Saan ka pupunta? Nakikita ka tayong papunta. Ay natadhabu. Adhabu, sabihin mo, pupunta ako ng paaralan. Adhabu ilal madrasati. Papunta ka na. Pero kung pupunta ka pa lang, bibigyan mo ng sa tadhabu. Mata sa tadhabu. Kailan ka pupunta? Nakita mo yung tanong? Kailan ka pupunta sa palengke? Ilasuki. Adhabu gadan, inshallah. Sa adhabu gadan. Pupunta ako bukas. Inshallah.
Nakita nyo, because of sin, hindi pa ginagawa, kailangan lagay nyo yung sin sa adhabu gadan. Pupunta ako bukas. Then put, inshallah. Okay? If Allah will. So, yan ang gamit ng sin. Kaya kapag dinidikit sa present tense, gagawin pa lang. Kaya dito, ang tatay sabi niya, Mada sa taf'alu ya taha. Ikaw, anong gagawin mo, taha? May ginagawa na ba siya? Hindi pa. Tinatanong niya pa lang kung anong gagawin niya. Kaya may sin. What will you do? O taha. What will you do? Or, what are you going to do? Okay, what are you going to do? Yan, future pa lang yan. Hindi what are you doing. What are you going to do or what will you do? Ikaw taha, meaning, ya taha. Anong gagawin mo? Mada sa taf'alu. Anong sagot ni taha? Sa aknusu. Nagwawalis na ba siya? Hindi pa, may sin pa lang eh. Magwawalis pa lang. Pero kung tinanggal mo yung sin, aknusu, nagwawalis na ako. Pero kung lalagyan ko sin, magwawalis pa lang. Kaya sabi ng tatay, o ikaw taha, anong gagawin mo? Magwawalis ako. Hindi pa gagawin. Gagawin pa lang, hindi pa ginagawa. So lalagay nyo yung harfu istikbalin. Okay? Harfu istikbalin, meaning particles of future. Gagawin pa lamang. Nakuha mo, Brother Jacob? Nakuha mo, Abdul Karim? Brother, nakuha nyo? Ginagamit ang sin na ito, dinudugtong sa present tense, nagpapakitang gagawin pa lamang, hindi pa ginagawa. Pag tinanggal nyo yan, ginagawa na. Pero pag hindi tinalagay nyo yan, inilagay nyo, gagawin nyo pa lamang. Okay. Subukan natin Tagalog. Pakinggan nyo mabuti. Anong gagawin mo ngayon, Abdul Karim? Dito yung day off natin. O, sa bahay tayo. Anak, anong gagawin mo ngayon? May ginagawa na ba siya? Abdul Karim, anong gagawin mo ngayon? Magwawalis ako ngayon. May ginagawa na ba siya? Wala. Gagawin niya pa lang. Ilalagay niyo agad yung sa. Sin at saka patha, sa. Sa. Lalagay niyo sa. Okay? Dito, anong sagot ni taha? Sa aknusu. Meaning magwawalis pa lang. Okay? I sweep. Sweep. S-W-E-P. Magwawalis. Pwede rin vacuum ito. Pwede rin vacuum yung sa aknusu. So, I will sweep the gurpatal julus. I will sweep what? Gurpata. Then, julusi mudab ilayhi. I will sweep. Pag English, may I will. Meaning future. I will. Gagawin ko pa lang. I will sweep the living room. Wawalisin ko yung sala. Di ba? Dahil sa sin, gagawin pa lang. I repeat. Sabi ng mother, al-ummu hada yaumul utlati. Ito ang araw ng day off, walang pasok, bakasyon. Sabi ng tatay, hada yaumul amali. Ito ay araw ng trabaho, meaning sa bahay, bakasyon eh. So sabi ng tatay kay taha, mada sa taf'alu. Sa taf'alu, meaning ano ang gagawin mo, yataha o taha. Sabi ni taha, sa aknusu. Magwawalis ako ng gurpatal julusi ng sala. Magwawalis ako sa sala. Yan. And then the father said to Fatima, okay, lagay ko yung kanina sa taf'alu. So dito nakalagay ang kay taha mada sa taf'alu. So ano yung sin? Harfu istikbal. Actually taf'alu yan. But mayroon siyang sin, what will you going to do? Okay, what are you going to do? Or you may say, what will you do? Anong gagawin mo? Or what are you going to do? Lalaki yan. Lalaki yan na anta, you. Anong gagawin mo? Pag babae, meaning ikaw, anong gagawin mo? So itong sa taf'alu, dagdagan nyo ng
ina. Tatanggalin nyo na to, siyempre. Hindi naman pwedeng sa tap aluina. Hindi. Papalitan. Hindi niya match lang niya yun. Anong match lang niya? Kasra. Magiging sa tap lina. Sa tap alina. Pagka anti-ina. Okay, listen. Lalaki, anta. Mada takra'u. Anong binabasa mo? Lalaki ba yan, babae? O ngayon, takra'u, gawin kong babae. Anong binabasa mo? Mada takra'u, takra'ina. Anong binabasa mo? Babae yan. Pag takra'u, anong binabasa mo? Lalaki yan. Anta. Kapag anti, takra'u, dagdagan ng ina, yung kabit natin kasra, takra'ina. Nakuha nyo? Okay. Takra'u, takra'ina. Tadhabu, tadhabina. Taf'alu, taf'alina. Taklusu, taklusina. Ganun lang, ina ang anti. Ilalagay nyo palagi ang ya, nun, pata, sa anta na lalaki. Okay? So dito, tinanong ng mother, al-ummu, kay Fatima, wamada sa tap-alina. Ayan, no? Kita nyo? Yung sa tap-alu kanina, naging sa tap-alina na. Bakit naging sa tap-alina? Dahil ya Fatima tu. Babae yung tinanong niya. Nakuha nyo? Kapag babae, lalaki muna sa tap-alu or tap-alu. Kapag babae, tap-alu became tap-ali. Na. Double count. Tap-alina. Takraina. Ha? Then taskunu, taskunina. Okay. So dito sabi ng mother kay Fatima, mada sa tap-alina ya Fatima. May isa. Gagawin pa lang. Ano, ikaw, anong gagawin mo, Fatima? Ha? What are you going to do? Or what will you do? O Fatima, ano sabi ni Fatima? Meron ding sa. Ganon din, aknusurin. Magwawalis ako. I sweep. Gurpatun naumi naman. Yung sleeping room. Kanina, sala. Ngayon, wawalisin ko ang gurpatan naumi. Ang silid tulugan. Wawalisin ko ang silid tulugan. Gurpatan naumi, silid tulugan. Okay, sleeping room. Al-ummu, the mother said, kay Ahmad naman, Ahmadu. Wala muna tayong diptot. Hindi ko kayo sasabay ng maraming rulings. Okay, Ahmad, lalaki ba to? Lalaki. Wawawala yung ina, hindi pwedeng ina sa lalaki. Mada sa tap-alu. Yan, balik sa tap-alu. May isa, meaning, ikaw, Ahmad, mada sa tap-alu, anong gagawin mo? Ahmad, Ahmad, anong gagawin mo? Kita mo, gagawin pa lang. Sabi ni Ahmad, sa aksilul malabisa. Ano yung malabis? Clothes, damit. Dito ang sa agsilu maglalaba. I wash the clothes. Ang translate dito kasi lang uugasan eh. Dito maglalaba ako ng damit. Depende sa salita, ugasan. Pwede rin sabihin ugasan ng damit, pero mas mainam na termang maglalaba ako ng damit. Ugasan plato. Sa agsilul matbak, atbak. Yan. Hindi lalaban yan. Ugasan ko mga plato. Okay? So here sa agsilu, gagawin mo pala because of sin. Agsilu, meaning ako, maglalaba ako ng mga damit, malabisa. Maglalaba ako ng ano? Al-malabisa. Okay, mga damit. Al-ummu, sabi niya kay Latifa, babae naman. Wamada sa tap-alina. Kita mo? Tap-alu, tap-alina. Wamada sa tap-alina ya Latifa. Meaning, Latifa, ikaw, anong gagawin mo? What are you going to do, Latifa? Or what will you do, Latifa? Sabi ni Latifa, sa akwi. What is akwi? Ako'y mamamlansya. Ng ano? Ng mga damit, al-malabisa.
Ako'y mamamlansya ako. Ako'y mamamlansya because of sin. Ako'y mamamlansya. Okay? I will iron the clothes. I will iron the clothes. Mamamalansya ako ng mga damit. Ha? Hindi pa lalaban, mamamlansya na. Ibig sabihin, maglalaban muna pag natuyo, doon pa-planchahin. Kalagang future na future eh. Okay. Then, al-jaddatu, sabi niya, anong jaddatu? Jaddatun. Grandmother. Lola. Lola. Because may the grandmother. Ang lola. Ano sabi ni Lola? Ana, what's Ana? Ako. Sa agsilul at bak. Ito yung sinasabi ko. Hindi lalaban ng translate dito sa agsilul, kundi uhugasan ko ang mga plato. At bak is dishes. Or plates. Plato. Dishes. I will wash the dishes or I will wash the plates. Ana sa agsilul at bak. Ako'y maghuhugas ng mga plato. Yan ang translate niyan. Ako'y maghuhugas ng mga plato. Sabi naman ni Al-Jaddu, ang lolo, wa ana sa akraul Qur'ana. Hindi. Okay? At ako'y magbabasa ng Al-Qur'ana. Sari na, magbabasa pa lang. Sa akraul Qur'ana. At ako'y magbabasa ng Quran, sabi ni Lolo. Okay, next page. Matapos natin yung hiwar, tapos yung vocabulary niya, okay na sa atin yun. Kasi after the 3 hiwar, alam natin, susunod yung mufradat, yung vocabulary niya, ipakikita lahat ng ginamit na bagong words na vocabulary. Yan ang ganda ng aklat na ito eh. Bawat chapter, nagawa siya ng mga dialogue, pagkatapos ng mga dialogue, lahat ng ginamit na vocabulary, mimisanin niya sa isang page. So, yun naman ngayon ang mamasterin mo, yung mga bagong vocabulary na yun. Okay, Adil, Al-Wahdatul Rabi'atu Al-Hiwarut Salit, dan pa rin tayo, Ad-Darsut Tasi'a, Ashara, 19 lesson, Al-Hiwarut Salitu, third naman ito. The third lesson, not manut, masculine itong pareho. Ang ikatlong dialogo, Al-Hiwarut Salit, the third lesson, yata na sabi ko, the third dialogue or conversation. Ang ikatlong pag-uusap. Undur wastami wa'aid. Adil, sabi niya kay Faisal, Aid, matatas taykidu yawmal utlati. Astaykidu mubakkiran. Wa ma tastaykidu anta. Astaykidu mutaakhiran. Wa ma taf'alu fis sabahi. Repeat. Sorry. Mada taf'alu fis sabahi. Ushahidu tilfaza. Wa mada taf'alu anta. Akrahu sahifatan aw kitaban. Aina tusallil jumu'ah? Usallil jumu'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aidan. So sabi ni Adil kay Faisal, mata. What's mata? Ang daling tanda, no? Yung mata. Sa Tagalog, mata. Pag sinabing mata, mata natin, parang mata natin, kailan. Sa Arabic, kailan. When. Mata tas taykidu. Wala na yung sina. Okay. Kailan ka bumabangon? Yawmal utlati. Kailan ka bumabangon? When do you wake up on the day off? On the holiday? On the vacation? Kailan ka bumabangon? Meaning kapag walang trabaho, bakasyon, day off. Okay? When do you wake up? On the day off. So sabi ni Faisal, ito'y masaklap. Yung pangalawa pala ay masaklap. Ito, okay ito. Astaykidu mubakhiran.
Astaykido. Anong astaykido? Pinalitan niya yung ta kanina. Ano yon? Ako'y gumigising, bumabangon. Mubakiran is early, maaga. I wake up early. Pero ang gusto kong malaman natin dito, mubakiran is maaga. Astaykido, ako'y bumabangon ng maaga. Pero bakit siya patha? Hindi ba sinabi ko, kapag walang reason, ang mga noun ay nagtatapos ng un or u. Pero bakit ito, isang salita lang, hindi naman mapulong bihi? Bakit siya mansub? Dahil ito ay tinatawag na halun. Halun or condition. Kondisyon. Kapag ang salita ay kondisyon, kailangan magtapos siyang patha. Kung paano naging kondisyon to, tignan nyo para hindi kayo malito. Gumigising ako ng, anong kondisyon? Maaga. Kondisyon yan. Gumigising ako ng late. Kondisyon yan. So kapag ang noun ay kondisyon, magiging mansub ito. Tinatawag nila itong hal. Kondisyon. Kung bakit siya patha? Because this is a hal. Anong kondisyon siyang gumigising, Jacob? Maaga o late? Maaga. Even naman ng late, kondisyon yun Kaya siya mansub. Okay? So, mubakiran is all palaging mubakiran because this is a hal. Condition. Remember, the hal or condition ay palaging mansub. Patha, ending patha, mubakiran. Even na mutaakiran, late, condition pa rin yan. So sabi ni Faisal, astaykidu mubakiran. Bumabangon ako ng maaga. I wake up early. So sabi ni Faisal naman ngayon kay Adil, siya naman ang nagtanong, wamata, tastaykidu anta. Yung anta rito, pagdidiin lang. Wamata tastaykidu anta, meaning, ikaw, dinidiinan niya Kailan ka bumabangon? And when do you wake up you? And when do you wake up you? Siya naman ito, masaklap ito. Astaykidu mutaakhiran. Bakit na naman? Late condition ito. Anong condition siya bumabangon? Late, huli na. Huli. Itong masaklap sa isang Muslim. Bakit? Pag late kang gumigising, tapos na yung pajar. Ay late ka na Dapat maaga. Pero pag gumigising ka, late na, tapos na bukal liwayway, wala na. Tapos na yung kongregasyon. Wala ka nang mahabol pa. Ikaw na lang mag-asala. Ikaw na mag-isa. Kung nakatulog ka, late ka na nagising. Yun ang masaklap Iba yung maagang nagigising. Halimbawa, pajar ngayon, alas 5, alas 4 bago na. Bakit? Pahingay daliri, mga paa, bago magwudo. O bago praktisin yung mga dua, praktisin yung mga o kaya, kung mga ibadang anong gusto mo, sura, anong gusto mo? Habang nagpapahinga ka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina praktisin mo yung mga ganyan. O kaya kung may sura kang bago, isura mo habang nagpapahinga ka. Ganyan ang Muslim Hindi siya magsasayang ng oras sa pagkagising niya. O ugali niyang magbubukas ang dila, bibig niya at dila niya magsasalita ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag naka-relax ka na, alas 5 pa lang ang sala Siguro mga 10 minutes, 15 minutes, okay ka na. Wudu ka. Ang intention mo para sa obligatory prayer. Pupuntang masjid, may intention. O magwitir ka muna dun sa bahay. Kahit na 3 raka lang. Alalakanin mo ulit ang Allah subhanahu wa ta'ala, witir ka. So in this situation, maganda ang maaga na nagigising at makakapagpreparado kang magpunta sa masjid. Okay? Except lang kung may karandaman kayo, may dahilan. Pero kung nalilate ka, pagkagising mo, naku po, pumutok na yung araw. Anong gagawin mo? Taranta dito, taranta doon. O, di ba? Nagmamadali ka pa ngayon. Wudo, tapos sala. Tapos sa sala, nakatatlo kang raka. Pajar lang yun. Kasi nagmamadali ka dahil nalate ka. Daming epekto ng nalilate. Hindi ka na makapag-witir. Umaga na Tapos hindi ka na makapag-remembrance muna kay Allah subhanahu wa ta'ala bago ka sana nakapag-wudo, nakapag-witir pa, bago magsala. Wala, maraming mawawala. That's why, itinatagubilin sa atin ng matulog ng maaga.
Tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi na siya nagsasalita after Isha without benefits. Kung may benefits, nagsasalita siya. Halimbawa, mga asawa niya, kausap niya about faith o may dapat pag-usapan, nagsasalita. Pero kung wala, hindi mahalaga, natutulog ng Isha, after Isha, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit siya maaga matulog? Kasi babangon pa siya ng tahajjud o kaya magkikiyam siya ng lail, tabang magsasala siya ng gabi, titindig siya sa gabi, o kaya magwiwitil siya bago magpajar. Ang dami niyang ginagawang sala because maaga siya natulog, nakakabangon siyang maaga rin, hindi siya nahihirapan sa katawan. Ngayon, kung hawak natin cellphone, alas 12, alauna, alas 2, tutulog ka, bangon ka alas 5, lalay, hindi ka makabangon alas 4, at 2 oras ka pala tutulog, kahit nakagising ka, mamaya na. O, di ba? Kasi hindi mo binigay yung tamang tulog sa katawan, hindi mo nagawa ang maraming mga ibada na dapat gawin. Kaya, hindi rin magandang nagpupuyat nang wala talagang kadahilanan na sapat. Maliban lang, kung talagang may sapat na dahilan for the sake, o pala subhanahu wa ta'ala, okay yan. Pero kung hindi naman, makamundo lang, bigyan ng tsansa ang katawan makatayo, makabangon na maga, at marami kayong magagawang ibada bago pumasok ang sala. That's why, ang mutaakiran dito, ako'y bumabangon ng late, huli na, napakasaklap ng ganitong pagbangon. Pero yung isa kanina, astaykidu mubakiran, bumabangon ako ng maaga. Alhamdulillah, maraming magagawang ibada pa ang ganito bago magsala. Okay? Wa matatastaykidu anta, sabi ni Faisal, o ikaw, at ikaw, kailan ka gumigising? Ikaw, astaykidu mutaakhiran, gumigising ako ng huli na. I wake up late. So sabi ni Faisal ngayon, mada taf'alu fis sabahi? Ano yung mada taf'alu? Kanina na ito. Anong ginagawa mo in the morning sa umaga? Sabahon is morning, umaga. But because of fis sabahi, may al, isang kastra lang. What do you do in the morning? Anong ginagawa mo sa umaga? Fis sabahi. Sabi ni Adil, ito pa isang masaklap. Ushahidu tilpaza. Nanonood ako ng television. Ushahidu. Ako. Sa tulkata. Meaning, I watching. Watching what? May tanong, tilfaza. Okay? But may ushahidut tilfaza. Ako'y nanonood ng television. Okay lang kung mga pabalita-balita, mga basketball, NBA, ano pa? Mga cartoons. Yan mga cartoons, okay lang yan. Pambata, pero wala kang makikita ang haram dyan. Okay, lalo na especially mga life of the Prophet, salam, mga sahaba, pinapanood nyo, alhamdulillah. Di ba? Okay. Pero minsan yung ano ba sinabi ko, balita. Ako, minsan ayoko na talagang balita. Kung sa Pilipinas, wala man totoo dito, niloloko lang tayo dito. Ngayon, anong balita ngayon? Nakakainis. Duterte, dadamputin. Duterte, magsasalita si Marcos, adik, drogista. Anong klase mga balita? Ano mapupulot natin doon? Tapos isa, ito kukunin na si Duterte. Anong sasabihin mo? Bahala kayo sa buhay nyo, pakialam namin sa inyo. Walang kasenses yung mga balita. Ganitong balita, hindi katulad ng mga Islamiko, Al Jazeera, manood kayo na Al Jazeera. Talaga napaka-authentic na balita dyan. Hindi sila bias dyan, yung Al Jazeera. Mapagkakatiwalaan mo yung balitang yan. Buong mundo, babalitaan lang kung ano lang totoo. Ang gandang makinig sa Al Jazeera. Istasyon yan, siyempre, ng mga kapatid natin. Kaya hindi sila magsisinungaling. Sa Islam, hindi naman kinakabuhayan yung kasinungalingan Kapag hindi ka Muslim, ang kabuhayan mo, tingnan nyo kasinungalingan, kikita sila, chismis, kikita sila. Di ba? Kikita sa TV, chismis, kasinungalingan, mga sexual relationship, mga love, kung ano yung mga aram. Sa Islam, paano kung hindi manunod ng balita? Bawal lahat yun. Bakit siya magbabalita kasinungalingan? Magkakasala siya. Hindi siya magbabalita kasinungalingan hanggat hindi nila tiyak na ito'y totoo, hindi. Kaya ang ganda manood Kapag Al Jazeera, authentic ang mga balita. Sigurado yun. Hindi siya bias. Kung may kasalanan ng Arabo, Arabo. Kung may kasalanan ng Pilipino o hindi Arabo o hindi mananampalataya, hindi mananampalataya. Hindi sila nagbabias. Galing ng istasyon na yan. Kaya lang, sa cable lang yata yan, brother. May mga cable lang. Yung mga walang cable, di sila makakapanood doon. Pagtsaga-tsaga lang kayo kay sa mga nagbabalitang, ewan ko ba, pati yung kuryente daw na makakatipid. Inire-recommenda. Okay, saan tayo?
Kaya nakakatamad manood ng balita eh. Yun na lang ang pwede mo panoorin. Hindi ka pa makapanood eh. Puro niloloko ka lang doon. Walang, di mo lang kung totoo hindi. Okay? Saan tayo? Mada taf'alu fis sabahi. Anong ginagawa mo sa umaga? Mada taf'alu fis sabahi. So sabi ni Adil, o shahidu. Nanonood ako. I watching. Watching what? Al-tilfasa o shahidu tilfasa television. Wa mada taf'alu anta. Meaning, at ikaw, anong ginagawa mo? Sabi ni Faisal, akra'u sahipatan. Ito rin. Hindi rin pwede dito sa atin to. Parang television dito yung mga dyaryo natin eh. Kung ano sa TV, ganun din sa dyaryo. Minsan kasi ang nagradyo at saka nagti-TV, dahil nagraradyo din ako, yung binabalita nila, binabasa lang sa dyaryo. Yung mga nagraradyo, kasi yung nagraradyo, hindi mo nakikita yan eh. Nagbabasa lang sa dyaryo yun. Kapag TV, hindi sila nagbabasa sa dyaryo. Binabasa nila doon sa harap. Nakita yung nagre-report na doon sa harap yung mata niya, binabasa niya. So, pinulot lang, dinampot lang sa dyaryo. Hindi mo alam kung totoo hindi yun. Kaya, pati dyaryo natin dito, wala eh. Wala kang mapapala. O, kunin mo na lang yun, mag-crossword puzzle ka na lang. Doon ka na lang pupunta. Pandarin mo na lang yung utak mo doon sa crossword puzzle. Di ba? Wala tayong mapapala. Iloloko lang tayo ng mga mayayaman. Sasakit lang ang loob mo, yayaman na, maglalakaw pa, mababasa mo, sila lang nagpapayaman. Wala. Kaya naman, hindi advisable sa atin dito magbasa ng newspaper at manood ng TV, pero dahil minsan na pepersa tayo, kalamidad, mga nangyayari sa lugar natin, yan. Kailangan natin sumabaybay dahil may bagyo, kahit minsan nagkakamali sila, makapag-prepare din tayo. May gamit naman sila eh, kaya nagkakamali minsan. O kaya, anong nangyayari sa paligid, nagkakagulo ng ganito, o lindol, pwede yan. Pero yung mga chismis na balita, ay ganito, nag-iwalay sila mag-shota. Huwag yun makinglis. Mapapalaan nyo doon. Ang tagal ng 11 years na mag-shota, nag-iwalay po. Naku po. Yun ang sinasabi kong pinagkakaperaan. Kahit mga love story, mga pinagkakaperaan nila. Ha? Pagka ganun, lipat na lang sa mga bakbakan. Mga pinikula na naman. Mga suntukan. Tapos itignan mo paano na nagsumasag ka, sumusuntok. Practice ka na lang. Baka magamit ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sabi niya, akrahu sahipatan. What is sahipatun? Dyaryo. Akrahu meaning ako'y nagbabasa ng dyaryo. O kaya, aw is o. Lagay nyo. Yung wa at yung aw, o. Yan ang translate niya sa English, or. Sa Tagalog, o. Ako'y nagbabasa ng dyaryo o aklat. Yan ang aw, ha? Meron pang isang o. Pag nakakita ko, doon ko paliliwanag itong out tsaka am na yan. Kung anong kaibahan nila. Para sakto-sakto, ang timpla. Huwag dito ngayon. Pag nakakita ko ng am, doon ko paliliwanag ang aw at tsaka am. Parehong translate nila or, pero bakit magkaiba pa sila? Ano ang kaibahan nila? Pag nakasumpong tayong am. Remember, pag nakalimutan ko, ano nyo ko? Sabihan nyo ako. Pag nakalimutan ko, nakakita tayo ng am. Okay? Adil said, Aina tusallil Jumu'ah. What is Jumu'ah? Friday. Meaning consider tong Jumu'ah prayer. Okay? Where do you pray the Friday? Meaning the Friday prayer to. Jumu'ah. Friday Jumu'ah. Sabi ni Faisal, Usallil Jumu'ata. Ayan na, usalli. Ako'y nagdadasal. Dadasal lang ano? Jumu'ata, mafulun bihi. I pray the Friday prayer, meaning yan. Bagamat nakalagay, I pray the Friday. Pi masjidi. Tapos not al-kabiri. Yan ha. Meaning, in the grand masjid or big masjid. Unahin niyo muna yung not, kabiri, bago yung masjid. Yung pi in, then big or grand masjid. Ako'y nagsasala ng Biyernes sa malaking masjid. Ito, ang laki nga naman ng drawing sa masjid, oh. Dito, oh. Ang laki. Masyaallah. O sabi ngayon ni Faisal, nagtanong din siya, sinabi niya, nagsasala siya sa Biyernes, sa malaking masjid, sabi niya ngayon kay Adil, wa aina tusalli anta. Meaning, at ikaw, saan ka nagsasala? Meaning, yung Biyernes din yan. Ha? Wa aina tusalli anta, saan ka nagdadasal? Meaning, Friday din yan. Sabi niya, usalli.
fil masjidil kabiri. O, doon din ha. Ako'y nagsasala sa malaking masjid. Aidan. Din. Aidan is din. Also. I pray in the big masjid also. Or grand masjid also. Yun ang translate ng Aidan. Din or rin. Din or rin. Wakala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tapos nagsalita kang aya. Wakala Allah Ta'ala wakala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nagsalita ka ng aya. Wakala Aidan. At sinabi niya rin. Tapos basa ka na naman ng aya. Okay? Yan ang Aidan. Rin or din. Sinabi niya din. Sinabi niya rin. Okay? So rito, usalli fil masjidil kabiri. Ako'y nagdarasal sa malaking masjid din. O kaya sabihin nyo, ako'y nagsasala din sa malaking masjid. Okay? I pray in the big masjid or grand masjid also. Ano sa Tagalog ang din? Rin also. Okay, the last. Puntahan natin yung sinasabi kong after the war, yung mga vocabularyong bago. Ito na yung mga vocabularyong bago na ginamit dito sa hiwa at chapter na ito. Al-Mufradat. Ad-Darsul Isruna. Okay? Ad-Darsul Ain Isruna. 20 lesson. Lesson 20. May aldin Ad-Darsul Isruna. Okay. 20 na tayo. Al-Mufradatu. The vocabularies. Mga bokabularyo. Al-Ardu, representation or display. Undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. Yanamu. Yastaykidu. Yadhabu. Yaknusu. Yagsilu. Yakwi. Yushahidu. Kabirun. Kitabun. Sahifatun. Tilfazun. Madrasatun. Sayyaratun. Hapilatun. Malabisu. Kanina al-malabisu may al na wala yung pagkadiptot, but here malabisu is ditiptot from the pattern of mafailu. Malabisu. Atbaqun. As-sabahu. Al-fajru. Sa'atun. Salatun. Mubakkiran. Mutaakhiran. Amalun. Utlatun. Yes. What is yanamu? Siya'y natutulog. Ya. He is asleep. Paano kung she? Papalitan ko yung yana. Tanamu. Siya'y natutulog. Ay na Maryamu. Tanamu fil gurfatil julus. Sa living room, sitting room. Natutulog siya sa figurfatil julus, sa sitting room. Pero pag lalaki, yanamu figurfatil julus. Okay. Paano yung anta? Kamukha lang ng tanamu. Ako, natutulog ako. Anamu. Kami natutulog. Nanamu. Nanamu. Ganun lang yan. Okay? Wala pa tayong iba, no? Yung pa lang. So, yanamu, siya'y natutulog. Present tense yan. Yanamu. Okay, pwede mo sabihin, nasa si Abdul Karim? Yanamu. Natutulog siya. Okay, natutulog siya. Okay. Yastaykidu, puro lalaki. Hiya rin ito. Siya'y bumabangon. He wake up. Kita niyo, bumabangon na, nagising na. Siya'y bumabangon. Okay? Siya'y gumigising. Yadhabu. He goes. Pupunta siya. Papunta siya. Okay? Ayun, nakita nyo, nakabike pa to, motor. Papunta siya. Okay, meaning nangyayari na. Or pupunta siya. Meaning pupunta siya. Okay? But meron kasing salitang pupunta siya na gagawin pa lang. Sometimes ganyan ang modary yun eh. Ang translate niya parang future eh. Pupunta siya. Halimbawa, nakita mo, pupunta yan sa palengke. Pero kasalukuyan na ginagawa yan. Meron naman salitang pupunta pa lang.
Okay? Kaya pwede natin gamitin pupunta or papunta. Yan, mas malinaw, papunta siya. Okay? Yaknusu. Lalaki rin to, siya ay nagwawalis. Okay? Nakikita nyo dito pampunas. But yaknusu his web, siya ay nagwawalis. Pwedeng i-vacuum. Okay? Sabi naman ng iba, siya ay nagpupunas, pwede rin. Okay? Yagsilu. Matatandaan nyo mga yan, present tense, yagsilu, siya ay naglalaba rito. Minsan siya ay naguhugas, yan ang translate niyan. Parehong hiwas, hiwas. Depende. Kapag sinabi mong yagsilul malabis ha, hindi mo naman pwede sabihin kung hinuhugasan niya yung damit. Mas mainam yung nilalaban niya yung damit. Pag plato, hindi mo naman sasabihin nilalaban niya yung plato. Hinuhugasan niya yung plato. Parehas lang yan, yagsilu, hiwas. Okay? Yakwi. Sagwa nito, lalaki ang laga, dapat babae nakalagay dito. Yakwi, siya yung nagpa-plancha. Hindi, kahit naman dito bro, hindi naman nakapagtataka sa mga Muslim, sila naglalaba, sila nagpa-plancha. Wala tayong pera eh. Kung may pera tayo, siyempre, prinsesa natin, ayaw natin napapagod, kuha tayong katulong. Dahil sa walang katulong, yun, lalaki naglalaba dito, silang nagluluto, silang nagpa-plancha. Ganyan kabait ang Muslim eh. Yan na naman ang hindi mo makikita sa mga hindi Muslim basta-basta. Baka kita ka man, magbibilang ka. Pero sa Muslim, baka kayong lahat naglalaba kayo eh. Ako, nagmula pa ako naglalaban bago ako mag-asawa. Kami ng asawa ko. Yung kahoy, bobras akong ganyan, kawawa ako, kaming dalawa. Buti dalawa pa lang kami. Kaya ko. Hanggang sa napunta ako naglalaba. Alhamdulillah, nagkanak kami marami. Binigyan ako maliit na washing machine ng wala na ako doon sa mga talagang actual na Alhamdulillah. Di tingnan mo ang isang Muslim na lalaki, bakit niya ginagawa yun? Kasi may katuruan tayo. Hindi natin ginagawang mga alila, alipin, katulong ang mga asawang babae. At napakasarap na may pakita at padama natin sa kanila yung ganun. Dahil bakit? Pagkaka-reward din naman tayo eh. Di ba? Hindi naman tayo maaragabyado kapag gumawa kang mabuti eh. Yung nilalaban mong yun, ihaharap nyo sa alasmantala, pansalan nyo yun eh. O, makakapagsala ka ba ng walang damit at salawal? Hindi. O, halaban mo yun ngayon. Bilang pagsamba para may suot kayo pagdarasal ninyo o paglabas ng bahay, pagsamba. Mawawalan ka ba nun? Hindi. Kaya hindi katakataka sa mga Muslim na nakikita natin silang gumagawa ng gawaing bagay. Maging sa picture na ito, kung inilagay man nila ito, talagang ginagawa ito ng mga lalaking Muslim na hindi mo makikita basta-basta sa mga hindi mananampalataya. Bugbog ang abot ng babae kapag inutusan mong lalaking maglaba, mamlansya, ay nako po, suntok ang abot mo sa kanya. Lalo pag lalasing, wag mong uutusan yung lalaking kafir. Hindi lang bugbog. Talagang bugbog sarado ka pag inutusan mong maglaba, mamlansya. Hindi katulad ng Muslim, walang bisyo, kaya palaging matino ang kanilang mga isip at may gabay na matuwid, alam ang tama at mali at magkakaroon ng gantimpala. Alhamdulillah. Lahat ng pasasalamat natin at pagpuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam, ginabayan niya tayo, binuksan niya ang puso natin sa matuwid na pananampalataya. Alhamdulillah. Yan ang guide ng Islam. Makikita niyo talaga na ito ay totoo at walang alinlangang relihiyon ng mga propeta at sugo na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun. Hindi. Nandito. Tapos na ba ang kabirun? Yushahidu. Yushahidu. From syahada. Natandaan yung musyahadata. Natandaan yun? Uridu musyahadata. Gusto kong makita yung apartment, bahay. So, dito yan lang galing. Musyahadata is mumapul. Okay? So, syahada, yushahidu. Meaning, siya ay nanonood. Kapag babae, tusyahidu. Kapag ako, usyahidu. Kapag kami, nusyahidu. Kapag ikaw, pares nang iya, tusyahidu. Dito, you. Meaning siya na lalaki. Yushahidu, siya'y nanonood. Pwede mong ilagay, yushahidu tilfaza. Nanonood siyang TV. Kabirun, malaki. Malaki. Okay? Kitabun, aklat, abuk, sahipatun, dyaryo. Okay? Newspaper. Tilfazun, TV, television. Tilfazun. Mudarrisatun. Madrasatun. School, paaralan. Okay? Sayaratun, auto, kotse. Kotse. Hapilatun, bus.
Lapang aircon yata nun. Mukhang ordinary to. Mukhang ordinary to. Parang naalala ko yung Philippine Rabbit tsaka Pantraco nag-aaral lang sa Manila. Ngayon wala ka lang makita. Meron pa rin ngayon, di ba? Madalang na. Meron pa, madalang na lang. Pero karamihan aircon na. Okay. Yung Victory ngayon, may mga kwarto na yung mga upuan nila. Siya lang yung mga biyaheng Baguio, ha? Mga talagang may kwarto na talaga. Okay. Hapilatun, bus. Malabisu, damit, clothes, mga damit. At bakon, mga plato. Okay? Mga plato. Dishes or plates. As-sabahu, the morning, ang umaga. O morning, umaga. As-sabahul khair, magandang umaga. Pag nanonood ako ng mga Umar story, palagi ko naririnig sila, Umar, Abu Jan, sabahul khair, Umar. Lagi ko sila naririnig na pag nanonood, mga kalaban niya, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang ganda yun. Umar Story, 30 series, mashallah. From Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, hanggang kay Umar. Mapapanood ninyo. 30 series Umar. Ngayon, nawawala na sa YouTube ang buo. Punta kayo ng UC Browser. UC Browser, makikita nyo pa rin ang kompletong 30 series ng Umar series, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Maganda. Malapit sa story ginagawa natin sa sira, ang kasaysayan na yun. Malapit na malapit siya. Mapagkakatiwalaan siya. Alhamdulillah. Kaya lang, may konti doon na sabihin nating haram yung instrument, pero huwag nyo nang pansinin yun. Yung malaking pakinabang ang kunin ninyo. Okay? Malaking pakinabang. Alhamdulillah. As-sabahu, the morning or morning, al-fajru, dawn, bukang liwayway, dawn. And saatun, har, oras, but gaya na sabi ko, pag ginawa nyo itong oras, as-saata, as-sabiata, 7 o'clock. As-saata, rabiata, 4 o'clock. But as-saatun is time, sa Quran nakalagay din yan. Time, oras, o panahon also. Okay, hawar. Okay. Salatun, this is a prayer. Also, sala is dua. Alam naman natin, ang sala natin, dua din yan. Sala, like a salawat, that is also dua. And salah also is prayer. Mubakiran, no? Nakita nyo, patha? Because conditional. Mubakiran meaning late, early, maaga. Nagising ako nga ng kondisyon, maaga. Yung isa rin, mutaakhiran, late. Nagising ako ng uli, late. Condition din kung bakit sila patha. May reason, ha? Bagamat isang salita siya, pero may reason bakit siya mansub. Because of hal. Kaya na sabi ko, purmar po ang walang reason, natatapos sa dhamma, or sa dhamma, walang reason. Pag may reason, ito, hindi siya nagtapos ng dhamma. Bakit? Isang ngalan salita, pero pata, dahil ito'y kondisyon. May reason, ang salitang ito'y ginagamit bilang pangkondisyon. Ako'y nagising ng anong kondisyon? Maaga. Ako'y nagising ng anong kondisyon? Late, huli. That's why mansub. Amalun, job, trabaho, working. Okay? And utlatun, day off, vacation, holiday. Okay? Bakasyon. Vacation, holiday, or day off. So, we will stop here. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.